So, hi guys, it's been a while. Matagal-tagal na rin akong hindi nag-vlog dahil obviously by now, alam nyo na, sobrang daming nangyayari sa likod ng camera. At siguro gusto ko lang i-take yung opportunity na to para kumain. Bukod sa kumain. Yun. Ay, syempre, at the same time, makasama ulit yung mga to for, I guess, one last time. Kasi marami kayong naririnig siguro online, nakikita ang comments and whatnot. Syempre, kung saan na napupunta lagi yung mga kwento. Siguro gusto lang din namin, makita nyo kung ano talaga kami, paano kami, ano yung mga nangyari, and whatnot. I mean, kasi, minsan, na-over-romanticize ng mga tao yung mga ganap sa internet. Diba? Ganun siya eh. Pero yun, for now, nag-set up lang kami ng pagkain, tapos kakain kami, kwentuhan, whatnot, gano'n. Bago pa sila mamislead, no? Sa mga chismis na naririnig. At least ito legit na sa amin manggagaling. Tapusin na natin ang mga haka. Kasi minsan ganun talaga eh. Naalala ko dati, talent management kami. Tumingin kami sa esports. O di maraming nakreate na opportunity sa esports. Naalala ko pa yun, yung first day natin na mag-meet. And di talaga kita kilala nung panahon na yun. Kasi ako, kahit nanggaling ako sa Dota, parang dati kasi, sobrang hindi kami ganun ka-accessible sa online. Internet. Kahit na sa computer shop ako lumaki. Kaya nung first time na lumapit kayo, along with Boss Pao, Biangcake. Naalala ko pa yun eh, sa Dampa yun sa Pasay, di ba? Sa Pasay. Kasi gusto nyo pasukin yung yung e-sports. Kung kukuha ka nga naman ng team sa Mobile Legends, hindi ganun kalaki yung ilalabas mo or yung gagastusin mo. At the same way, sobrang marketable dahil ang daming nag-aaral ng ML nung panahon na yun. Sobrang boom na talaga yung ML nung panahon na yun, di ba? Totoo. Lalo na ng pandemic. Oo. Actually, yung pa siguro yung gusto kong daanan, no? Siyempre kasi, minsan hindi naisip ng tao, pag pumasok ka sa isang title, ano bang kailangan mong gawin? Siyempre, kailangan mong mag-invest sa bootcamp, pagkain, coaching staff, management, andyan pa yung mga players and all that, di ba? Pero, yung sa ML kasi, yung isa siguro sa, baka nakakalimutan ng tao is yung franchise fee din, di ba? Like, hindi naman din biro yung franchise fee. Hindi natin pwedeng ibato yung number dito, pero kumbaga malaking investment din siya na, in a way, kailangan mong i-consider. Meron din ako nakitang content na parang akala nila, parang year-on-year yung binabayaran. Pero hindi. Actually, isang beses lang po talaga siya binabayaran. Isang one-time fee lang siya. Anyway, gusto ko lang puntahan doon is, kumbaga parang nung pupasok yung MPL before, syempre nag-invest kami and all that. Kasi, nandiyan na kayo eh. Kumbaga, kung wala naman siguro kayo dyan, baka hindi naman namin pinasak yung franchise slot eh. Pero syempre, nandiyan na kayo, ang ganda na ng run natin, alam nga namang hindi pa siya pasukin. So even though naging mahirap talaga para sa Tier 1 na pasukin yung MLBB dahil sa price tag na kasama nun, kumbaga ginawa pa rin namin. And hindi ko naman masasabi na parang nalugi kami doon. Kumbaga, marami rin namang naging returns and whatnot. Pero ang question kasi is, gusto mo pa bang gawin yun ng tuloy-tuloy sa mga susunod na mga taon? And siguro doon na pumasok yung parang naging general decision ng kumpanya na baka hindi mo na in the next year. Ganun. Okay, para magaan medyo yung kwento, ano bang first impression nyo sa akin nung una nyo ako nakita? Yun lang yung manang tanong ko, para lang gaanan muna natin. First Totoo impression? ha, mag-iwalay na rin lang tayo, maging na kayo, maging honest pa kayo. Anong first impression nyo Ito, sa akin? totoo to, boss. Ano? Kasi 2009-2010, pinapanood na kita eh. Sa Dota? Shoutcast ka pa nun, boss. Nagdo-Dota ka ba nun? Buti pa ikaw Dota. nakakapanood ka. Kasi kami yung money internet namin noon, yung mga Comshop lang. yung DSL pa nung panahon na yun, may dial-up. Nag-pro ka ba sa Dota? Hindi, boss. Hindi. Ano lang ako, normies lang ako. Okay. Boy Garina lang. Okay. Tapos, anong impression mo sa akin? So, nung nakita ko, magkakaroon ako ng opportunity ng mga trabaho ka, edi ginrab ko na. Kasi season 6 ako nakapasok sa blacklist nun. Season 6. Pinagpipilian ko nun, blacklist or BSB. Yun ang kwento dun. Naghahanap kami ni Dex noon ng Ano Tas yung BSB? BSB, sila Shider. BSB lang yun eh. Ano yun? Blessed since birth. Parang yun yata yung meaning nun. Hindi ko na inalam kasi di naman ako pupunta ron. Yung si Trevor, yung Si Trevor, yung Trevor, galing doon. Okay, Ang tinanong ko nun kung bakit ako nag-blacklist, si Coach Daki. Coach Daki, mas maganda rito sa dalawa? Sabi niya, blacklist daw, liga na yun. Bakit daw? Para nakikita niya yung yung tawag dito. Mas okay kaysa doon sa BSB. Yung BSB kasi di ko talaga alam, wala ko idea. Yung blacklist may idea na ako. Buti alam na ni Daki Kaya ano yung ba about sa yun? amin. Kay Kuya Nix ba yun, yung BSB? Parang, Parang no? di ko sure eh. Kanina pa ako na. Hinaan niya natin. Pero ano ang first impression mo? Okay naman ba? Mukha ba ako mayabang? Anong impression? Kung may isa kang adjective na ibibitaw. Natatakot, boss. Nakakatakot. Talaga ba? Kasi
Tawag dito, Boss Strike. Tapos nandun din si Boss Alodia. Nandun ba? Puro artista kayo nun. Ay, hindi. Ay, hindi, iba kasi yung time na nakita tayo. Oo. Ibang time na nakita Late na ako nun eh, nauna Mas kasi sa nauna kang pumasok. Ayun Isang nga pala. season eh. Kasama ko nun si So parang Honda. una mo naramdaman takot, gano'n. Okay. Takot ka ba ganun? Ikaw, Aji, di ba? Una Saan ba tayo nagkita? Di ko na sa, maalala. hindi ko na maalala pero sige, alisin mo na yung yung kung kailan tayo una nagkita. Ano yung kumbaga impression mo sa, at least sa akin, kung nakilala mo na ako, anong parang nasa isip mo? Or bago mo ako nakilala? Parang low-key lang, di mo ang CEO. Okay. Okay. Ano bang nasa isip mo na CEO? Ano dapat na itsura ng CEO? Para lang malinaw. Naka-Amerikana, gano'n. Yung mga Naka-Amerikana. suotan, laging naka-formal doon. Oo. Buti ngayon, naka-formal na ako. At least, papasa na ako sa pagiging CEO. Kaya. Okay. Ikaw, Bon, anong first impression mo sa akin during that time? Kasi nung during that time, fresh pa din kung ano nangyari sa amin doon sa previous org namin, which is doon sa sa Ibos. Kaya nung may mga lumapit sa amin, ang iniisip ko agad, teka, hindi na ba tayo magagaya doon sa sa kagaya ng dati. Kaya hindi ko masabi, wala pa akong first impression until nung magsalita ka kung ano yung mga plano mo about doon sa amin na sinabi mo nga. Hindi naman talaga natin sobrang realistically speaking, gusto natin mag-champion pero hindi siya yung tipong magagawa mo agad. So just make sure na you will be a better player. Pero sabi mo pa nga nun, pero wag naman sa doon tayo dumating sa point na puro lang tayo mababait, hindi tayo nagpunta dito para magsimba. Yun yung gano'n sinabi mo. Ganyan sinabi mo. Okay, tapos. Naalala ko yun. At saka the fact na gusto nyo kaming kunin lahat na hindi nyo hinahandpick na ikaw lang. Yun doon pa lang, sobrang okay na. Sige, for the last time. Kasi that time, parang gusto ko nang bumalik sa kung anong trabaho ko dati. Although meron pa kaming isulat, pero syempre sobrang trauma na sa kung ano nangyari sa amin dati. No? And the way ka nagsalita, sige, mukhang another hope to para ipagpatuloy natin yung e-sports. Kaya lahat kami ni Dex, nag-usap-usap muna bago kami umuo. Yun. Yeah, so, syempre, from the first impression, sobrang dami nang nangyari sa atin from year 1, 2, 3, 4, 5. I believe ang dami rin talaga nating na-achieve. Siguro, ang tanong ko sa inyo, kumbaga, if may highlight man from my perspective and yours, kumbaga may naalala mo isang moment na parang memorable sa inyo, ano yung parang hindi nyo makakalimutan sa buong limang taon? Bukod sa lahat ng increase na hiningi. Uy! Joke lang. Nilabas na ni boss! Trap card! Joke lang. Yung memorable lang. Yung happy lang, gano'n. Ano ba yun? Ako nung una talaga pumasok sa isip ko yung Boracay. Okay. Doon sa may underground, sa may man cave, sa sa ilalim boss, nandun tayo lahat, kasama ka. Pandemic pa yun, no? Oo, pandemic. Ang kulit mo boss eh. Actually, medyo na rin Kung naalala mo pa yun ha. Naalala ko yun. Kasi ano yun eh. I mean, sabihin na natin, nagiinuman kasi tayo di ba? So, yun, naging masaya naman doon, naalala ko yun. Wala pala si boss. Ako si nun. Coach Bon nun. Hindi makarelate. Hindi ko. Magkakasama kami ng lahat. Naglalaro tayo ng kung ano-anong games. Tas yung nagkikwentuhan, videoke. nagkaraoke. Naalala ko yun. I think malaking part rin yun kung bakit tayo parang nag-click as a team. Kasi after nun, yun yung parang iba eh. Iba na yung chemistry after nun eh. Tapos naka-live pa kayo lahat, hanggang parasailing, naka-live kayo. Yun yung unang parang team building with Haji. Bago pasok siya. Kasi yung parang mindset nun, okay, maganda yung nangyari sa atin, pero may papasok na bagong personality. Para mas masaya, since nanalo rin naman tayo, ipasok na natin si Haji. Yun yung sinasabi mo during the time na, kumbaga, Golden State na tayo, tapos papasok pa si Durant. So parang tingin mo, mas matindi na yung ano natin, no? Yung way nating manalo. Ikaw, Bon, anong memorable, sa lahat, ano yung sa 5 taon? Sa 5 taon siguro yung season 7 na pandemic. Sobrang simple ng pamumuhay namin nun sa Cainta Rizal. Yung tipong makalabas lang kami at makatuhog ng kwek-kwek. Sobrang saya na namin makapag-barbecue. Milestone na. Ganyan. Oo, talagang tuwang-tuwa kami. Nakakalabas na kami nung panahon na yun kahit sobrang higpit pa. Para lang makapag-street food. Tapos dumadating pa dun sa time na yung tipong sa sobrang alat talaga kaming magawa dahil nga pandemic, nasa loob lang kami lahat. Eh, nung panahon na yun, di ko alam kung dapat iyan sa mga bata. Kasi uso nun yung ano yung sabong, okay? Uso nun. Pero hindi kami sugarol, okay? Hindi kami sugarol. Disclaimer lang. Disclaimer lang, hindi kami sugarol. Dahil walang sobrang magawa, wala lang talaga mapagkaabagan. Pati yung PUBG Mobile, which is si Alas, yung captain nun. So, mag-share kami, 200.
sa gabi, sa 200. Alas, ikaw yung ano, take the driver's seat, ikaw na yung bahala dyan. Tipong pati yun, pati sina B, Edward, Oheb, at kami talagang yung minsan yung sa ano, kasi isang linggo, pag total wala lang talagang magawa. Mga ganong moment na manalo lang kami ng 100, 200, sobrang saya na namin, ganun. Yung pa accidentally tumaya sa draw eh. Oo, may sa draw. Sobrang times 8 yung panalo, nanalo pa eh. Accidentally. Ibang-iba rin yung pakiramdam, no? Ngayon iniisip ko, like looking back, hindi ko na ma-imagine na may mundo na parang pandemic na hindi ka technically makakalabas. Ngayon ko lang na-realize, ang swerte nyo rin. Kasi yung pandemic na ano tawag sa term na yun? Yung sa bahay ka lang? Quarantine? Nakabubble? Nakabawal kang lumabas? Quarantine? Quarantine ka. Kayo, nasa bootcamp kayo. So in a way, no choice din kayo kundi mag-practice lang ako. Mag-practice, maglaro lang na maglaro. Yun din siguro nag-advantage namin. Isang taon, di kami umuwi. Si Edward, haba ng buhok, kapal ng buhok. Si Edward, kapal ng buhok. Ako, kapal ng buhok. Lahat kami. Hindi mang nag-pagpagupit. Matingin mo ba, malaking part yun sa kung paano nag-develop yung samahan ng lahat? Kasi syempre, ibang usapan pag hindi talaga kayo Oo, sobrang umuwi. laking factor nun. Marami ring asaran yun, syempre, kasi bahay yun. May away pa nga mo. Malamang may away yun. Ano, si Edward Oheb. Bagong salta. Ikaw, Haji, anong ano mo? Sa 5 taon? Ito lang, dami yan. Feeling ko yung ano eh. Yung sa Boracay talaga hindi ko makakalimutan. Sa Boracay din. Kasi doon nag-start lahat eh. Oo. Sarap Doon nag-umpisa yung... Pwede bang pakipirito na lang to? Para hindi na kami magluto. Ano, ko, Oo, sige. yun sa Boracay. Yung itong mga cubes. Papaano na natin po dito? Actually, totoo din yun, yung sa Boracay. Alam mo, naalala ko pa yung mga comments during the time, Bon. Sabi, alam ko na ngayon paano mag-recruit ng player. Ayaw mo sa Boracay, pag-uwi nyo, sa inyo na. Di ba? Sabi ko pa sa kanya yun, sinachat ko siya. Dahil nga, after season 7, nakukulangan kami sa Mage, di ba? Si B gustong mag-pure post 5, then si Eson, halos wala ding Mage na kayang laruin. Si B yung naglalaro sa amin as Mage. Hindi ako nagbe-Mage. Like Eve, minsan na Champ yata, minsan, or Parsa, yun, Eve Parsa, parang doon lang naglalaro, or Matilda. Wala na pala. Sabi ko, nung season 8, kaya ang kako natin kumuha ng additional firepower na kaya mag-mage. Eh, yung nilalaro ni Haji nung panahon na yun, hindi mage, jungler. Pero dahil kilala ko siya, tagal ko nang nakakalaro, nakasama during season 2. Alam kong kaya niyang gumamit ng mage. Flexible. Kaya doon ko siya inaya. Unang kaya ko sa kanya, hindi i-join yung team. Sabi ko, gusto mo ba mag-Boracay? Gusto mo mag-Boracay? Bakit? Sagot niya agad, sige, punta ka dito sa bootcamp, gantong araw, gantong oras. Sagot namin wala kang gagastusin, sama ka. Ayun, tapos ako yung hindi sumama. Wala eh. Hindi ko na naman ba't yung hindi sumama nun? Hindi ko na din maalala. Siguro dahil nga isang taon akong hindi nakauwi. Family time. Oo, family time. Ako personally, just to share, yung hindi ko makakalimutan talaga para sa akin, yung pag nakikita ko kayong nagpe-prepare sa mga tournaments. Ano kasi yun yung mga hindi nakikita ng mga tao sa internet, di ba? Kasi, ako personally, hindi talaga ako magaling mag-Mobile Legends. Hindi naman ako naglalaro niyan and whatnot, di ba? Pero meron kasi akong principles of Dota. Every time narinig ko kayo nag-uusap, yung mga balikan nyo sa side ng coaching staff, personally natutuwa talaga ako kasi nakikita ko yung brilliance nyo eh. As coaches, as players, and yung reason ba't yun yung pinaka-important na memory sa akin. Kasi nakapag-create tayo ng kultura na lahat may boses. Hindi kasi normal yun eh. Like, marami kayong makikita na ibang teams. Kasi ako, I manage multiple teams, seen multiple teams, di ba? Hindi lahat ng kultura, ang kada player pwede magsabi na ito dapat kaya, ito kaya coach, ito kaya dapat coach. Tapos alam mo yung mga ganung balikan. Dito kasi sa team natin, parang lahat ng tao pwedeng sabihin yung gusto nilang sabihin kahit na hindi okay yun sa coach or hindi whatnot, and babalik yung coach ng magandang pananalita na hindi kailangan mag-away or magkasigawan. Ako feeling ko minsan na-underestimate natin yung ganung aspect ng team natin, pero tingin ko isa talaga yun sa rason ba't successful ang Blacklist. Iba nagtatago magsasuggest na ng ganito. Palagay ko ito yung magandang tip dyan eh. Taka misang sasabi, hindi mahirap! Huwag yan! Oo, di ba? Mabili doon pa lang nagkakakontrahan na agad eh. Yun yung medyo... Kung kaya sa gagay ko. Ako yun yung talaga isa sa mga na-appreciate ko. And every time may pinapasok tayong bagong personality or bagong player, whether yung BYSN before, or si Haji, or si MTV, di ba parang lagi naman nating na i-integrate sila within the system na nagsistay pa rin yung kultura of openness.
Siyempre, lahat naman tayo competitive, minsan nagkakainitan, pero in the end, lahat gusto yung best for the team eh. And yun kasi yung gusto kong kultura, kasi gaya nga din sinabi ko nung una, di ba? Hindi naman tayo nandito para maging mabait lang lahat sa isa't isa. Kasi kailangan itulak natin yung isa't isa para maging the best sa ginagawa natin. So yun yung isa for me sa pinaka nakakaaliw talagang makita. Isa sa mga gusto ko pang tanungin sa inyo, anong masasabi nyo sa ano? Sa concept, sa lahat ng nabuo natin after 5 years. Kasi minsan pag iniisip ng ibang tao, di ba, parang grabe talaga yung blacklist. Nakita ko yung mga comments and all that na grabe yung nabuo natin. Pero sa kabilang, sa likod ng utak ko din, iniisip ko, kaya siguro natin nabuo yan kasi hindi din mabilis. Isipin mo 5 taon na almost magkakasama tayo lahat. Even nga nung last year, nung nagkahiwalay-walay tayo, parang akala ng tao, hindi aabot sa ganun. Akala nila forever eh. Di ba? Kasi sa esports, sa totoo lang, tayo na yata yung isa sa mga pinakamatagal na nagsama-sama as a core team. Lalo na sa iba't ibang titles, minsan isang season lang, 2 season lang, palit-palit na agad. Pero ako personally, dinay ko talagang i-keep kayo intact as much as possible. Pero syempre, lahat naman ng tao may sarili-sariling pangarap, may sarili-sariling kumbaga goals. And minsan kailangan mo din lang eh, pabayaan lang yung mga tao sa mga gusto nila eh. Yun. Mukhang wala nang team na mas matagal pa dun. Tingin mo? Tayo nga Hinebra eh. Oo, yung pinakamatagal na nagsama-sama talaga. Di ba tayo yung Alaska na wala na din yung franchise nila? Ayun lang. Pwede rin. Pero totoo yun, isa talaga tayo sa pinakamatagal na nagsama-sama. And yung isang gusto kong i-add na point dyan, alam niyo pag magkakasama-sama ng matagal, hindi din siya madali. Akala ng tao parang madaling maging magkakasama ng matagal. Pero the longer that you are together, sometimes yung familiarity, yun din yung nagsisilbing, minsan way na nagkakailangan, or nag-aaway. So, laging kailangan continuous talaga yung effort and communication para ma-nurture yung relationship na yun. Anyway, on that note, so yun nga yung tanong ko, like, yung sa nabuo natin in terms of fandom, championships, like, ano yung para sa inyo, ano yung masasabi niyo dun on that point? Happy ba kayo? Malungkot ba kayo? Nasaan kayo dun? Ako, siguro, mauna na ako. Siguro yun yung malaking reason. O isa sa pinakamalaking reason kung bakit pinili kong mag-stay sa Blacklist. Kasi kung di naman dahil dun sa mga fans na sumuporta sa atin, sa fandom na nabuo natin, wala din kami dito eh. Diba? Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanila na hanggang sa huling sandali, ayoko talaga silang ma-break. Hindi break the code. I mean, Mabuwag. mabuwag. Masaktan ng todo, ma-heartbreak. Dahil iba talaga sila. Tsaka naalala ko nga, yung talo namin nung MSC, nung sa execration, yun yung pinakamasakit na talo sa akin eh. Hindi dahil sa natalo kami, kundi nakita ko yung ibang fans na umiyak. Nung nakita ko yun, doon ko naramdaman yung talo. Kaya iba talaga yung nagawa ng fans natin. Iba yung tama nila para sa akin. Ikaw, Son. Yung panahon ng S7 after mag-champion, iniisip ko. Ganito pa rin ba pag talo kami? Yung lagi nasa isip ko nung ganito pa rin ba yung fans pag talo, yung blacklist? And then dumating yung time, ayun na nga. Season 9, unang ulit, wala yung B-Wise. Talagang grabe yung suporta pa rin ng mga fans. So yun talaga yung parang nag sa akin. Naging turbo engine sa akin para magtuloy-tuloy pa rin sa blacklist. Dahil solid yung mga suporta ng mga fans. Actually, hindi nga normal yun sa esports. Sa esports, pag panalo ka, bida ka. Pag talo ka, wala. Grabe talaga yung Walang banwagon. Kahit last season, di ba? Makita mo na ang dami pa pala talaga na pumupunta dun sa venue para mag-cheer sa atin. Parang sobrang ma-appreciate mo yun eh. Nawala man tayo sa tuktok, pero nandun pa din sila. Kasi parang when you've been successful for so long, minsan nakakalimutan mo na rin yung feeling na ganito pala yung feeling ng nasa ilalim. Yung natatalo at kailangan mo mag-rebuild ulit. Kaya I'm sure tayo, naramdaman natin yung last season. Ano din na parang nakakapanibago. Na parang, grabe, hindi namin kayang ganito, hindi namin ma-figure out yung ganito. Kahit anong practice, parang ito yung, hindi ma-create yung strat na dating kaya lang i-execute ng madali. Di ba? Yung mga ganun. Ikaw at one point, parang gusto mo na sumuko. Like, grabe, sobrang hirap. And personally, na-appreciate yung lahat ng mga agents talaga. Kasi, nandun sila eh. Nandun sila physically, nagko-comment sila, nagbe-message sila na napakalaking parte ng buhay nila. And yung pinaka-kumurot talaga sa akin na comment, hindi ko makakalimutan to. Sinabi niya na natulungan ako ng blacklist sa pinagdadaanan ko.
Parang na-receive ko din yata yung may nag-message May din sa ganyan din akin. sa akin. Kung ano yung pinagdaanan niya daw during depression, gano'n. Iba yun eh, kasi ako, marami din akong pinagdadaanan personally. Siyempre, hindi ko na yan iaano sa internet. Pero, pag nandun ka kasi sa ganong moment na marami kang pinagdadaanan, tapos meron kang may makapitan na kanta, movie, kwento, or team, hindi mo pwedeng i-underestimate yun the way kanya hinahatak dun sa negativity na kung saan ka nasa stuck. So, minsan pag nakita talaga ako ng ganong comment, naisip ko na kahit papaano may magandang impact tayo bukod sa simpleng paglalaro lang ng Mobile Legends. Ganito na pala simpleng nagagawa natin. pag-ano lang, Natulungan natin yung ibang gawa lang ng tao. mga ganitong ginagawa. Iba siya talaga, Hanapin ko nga. yung tusok nun, iba. Ikaw, Aji? Sa 5 taon, ano ka? Sa 5 taon, ano yung, ano mo, parang ano sa'yo? Kumbaga, sa fans, anong masasabi mo sa na-experience natin? Fans, championships? Kasi hindi naman lahat ng tao sa 5 taon ng career nila sa ML nagawa yung mga nagawa mo eh. Di ba? Ito. Nahanap ko na. Sabi niya. Blacklist International wasn't just my favorite team po. They were my saviors during the darkest days of my life. When the pandemic isolated me and depression and suicidal thoughts consumed me po, they became my light po talaga in the overwhelming darkness. Their victories felt like my own. Their perseverance gave me strength and their unity reminded me that hope still existed. Naiiyak na po ako, huhu. But now, in 2025, knowing you and even the Blacklist team might cease to exist, feels like losing a part of myself. It's heartbreaking. As if when one thing that kept me alive when I was at lowest has disappeared. Lalim. Masakit yun. Masakit yun. Actually, yan din yung same comment na na inaano ko. Alam ko yun, nakita ko. Kasi ako, I read comments as much as possible. Sakit yun. Akala ko nasa blacklist na ako forever. No, G? Hindi ko naman masabi eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Like, baka ito lang yung time na kailangan lang muna natin magpahinga, kailangan muna nating mag-recalibrate, mag-isip. Kasi, ano na eh, sobrang daming nangyayari sa paligid natin. And minsan kasi, pag nakatutok lang tayo dun sa ginagawa natin araw-araw without zooming out, parang di natin na-realize na baka may mas maganda pa palang path or paraan. Sinabi ko na rin naman ito sa Ibon, di ba? Nag-communicate ako sa'yo na feeling ko kasi like, etong past 2 years for Tier 1, syempre marami naman na tayo nagawa. Like with you guys, with the other games, naging part ng World Cup. Pero kasi yung reality is gaming enough? Sinabi ko ito sa'yo eh, na parang is gaming enough? Paano naman yung opportunities out there? Kasi syempre yung responsibility ko bilang CEO, hindi lang natatapos sa player, hindi lang natatapos sa coach, hindi lang natatapos sa lahat ng nagtatrabaho sa Tier 1. It's also yung direction ng kumpanya in the next years. And sa nakikita ko kasi talaga, outside of gaming, marami pang pwedeng makuha ang opportunity. Yun nga yung mismo sinabi ko sa back-end team eh. Yung sa blackout. You know. Oo, hindi lang sa blackout. Generally, marami pa kasing plano outside of gaming. Yung sabi ko sa kanila is, ako, kilala nyo ako. Day 1 esports ako. Sobrang hirap na decision sa akin na umalis sa main game kung saan nakilala ang Blacklist International. Pero the question is, kung maging magaling ba tayo dito at magawa natin lahat ng kaya natin gawin, will it be enough para pakainin lahat ng pamilya na umaasa sa kumpanya na to, di ba? And more than that, meron pa bang mas ilalaki itong kumpanya na to para mas marami pang masuporta ang tao? Ang sample, ang explanation ko nga sa kanila is, nakikita ko na parang kailangan nating magpaka-OFW. Meaning, umalis muna tayo sa gaming. Lumabas tayo beyond gaming, gawin pa rin natin yung mga ibang kaya natin gawin lang sa gaming. Maghanap tayo ng, kumbaga, ng opportunities elsewhere para mas maging successful yung mga anak natin, yung pamilya natin. Parang ganun ko siya talaga tinitingnan. Hindi man forever kami mawawala sa Mobile Legends at andyan pa rin naman yung Mobile Legends Women and iba pang mga gusto namin gawin dito. Personally, ginugol ko rin na hopefully makabalik kami sa MPL. At sabi ni Bon, pag bumalik daw kami, isang tawag lang daw siya. Unless may kontrata siya. Mahirap yun pagkagano. Ilang tawag yun? Hindi lang isa, boss. Pag may kontrata siya, maraming tawag yun. Kung bakante, tapos nag-appear sa messenger ko, tapos nakalagay Blacklist International. Uy! Tapos available. Bounce back? No. Let's go! Ito, Bon, like, I know this is kind of like a personal question for all of you. And hindi naman gusto ko maging madrama, gusto ko lang tanongin talaga to. Kasi hindi ko naman to ever sa inyo natanong. Kasi minsan ayokong magpapaka-personal, pero nandito na tayo eh. Ba't kayo nag-stay?
Hindi lang dahil last season, like buong 5 taon. Kasi hindi naman biro magstay ng 5 taon sa isang lugar eh. Dahil daw sa increase ni Eson. Isa pa yun. Increase. Hindi, pero ano. Kasi exactly 4.5 years na ako eh. Magpa-5 years na ako sa July. So ako, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa, naniniwala pa rin. Kaya ako nagstay. Kasi blacklist is blacklist pa rin. Kahit sino naman tao siguro, gusto maging blacklist. Yun lang yung sa akin. Naniwala pa rin talaga ako sa blacklist. Ikaw ba? Nung pagpasok ko ng blacklist, doon ko naramdaman yung... Kaya nga di ba dati, sinasabi ng lagi ng mga tao, best management. And nung panahon yun, doon ko naramdaman na kung paano yung trato sa mga employees niya, hindi as worker, di ba? As family talaga. Yun siguro yung pinakamalaking factor kung bakit pinili ko mag-stay, as well as yung mga fans na nabuo natin na ayoko silang iwan sa ere. Every time na nakikita ko nasa venue tayo, nakikita ko nandun pa din sila, hindi man tayo panay nananalo na, pero nandun pa din sila. As long as may sumusuporta kahit matira man isa o dalawa, mag-stay pa din ako para sa kanila. And para dun sa kumupkop sa amin, na sabi ko nga, di ba, paalis na sana ako ng esports, nabigyan pa ako ng second chance. Bakit mo iiwan yung org na nagbigay ng second chance sa'yo? Para makarating ako sa kung anong meron ako ngayon, di ba? Koji. Siguro ba't ako nag-stay sa Blacklist? Siguro Increase. yun nga, maliban sa increase. Siyempre naniniwala pa rin ako sa team na to kasi tsaka maliban doon, feeling ko Ouch. parang dito nag-start mag-boom yung Karir mo? karir ko eh. Parang siyempre gusto ko bumawi sa Blacklist. Hindi laging masaya ganun. Kahit sa pinakamababang part, doon pa rin ako. Ayun. Dagdag ko lang. Tapos ka na ba? Merong pata si Haji. Ay, sorry. Yun nga, nagigets mo naman ako, boss, no? Gets. Napapayak mo na ka. Ay, Okay lang yan, boss. ayun. Dagdag ko lang. Siyempre sa Yung mga pag supporters yung ano to? ng Blacklist, yung kahit na hindi na kami main fight, ay may mga nag-stay pa rin. Ano ba? Ayun lang. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Ba't ka nag-stay daw? Yun. Isa rin kasi kung bakit. Buong run ng karir ko sa ML, lagpas ka lahat blacklist. So, kumbaga, lahat ng first time naranasan ko dito sa blacklist. First time mag-champion, na Spain 5. Yun! First time mag-Boracay, mag-Singapore, Solid. solidify. Parang talagang ang daming memories. Kaya solidify talaga sa blacklist. Tabit. Mukhang beef naman. Ako siguro ngayon lang ako magiging mas open sa vlog ko. I mean, usually kasi I try to be, hindi naman perfect, pero I try to be, kumbaga, guarded pagdating sa internet. Kasi nga, CEO ako parang gano'n eh. Pero since matagal na rin naman ako hindi nasa labas, gusto ko lang magpapatotoo ngayon. Parang, akala minsan kasi ng tao, wala akong choice na umalis din dito. Yun parang gusto ko lang iwanan na hindi ko to family business, hindi ako parang no choice na magpaka-CEO. Siyempre ako, guys, like, hindi nyo man nakikita, marami rin akong laban sa likod ng camera na inilalaban. Hindi naman libre, nakukuha lahat ng pampasweldo, lahat ng resources, lahat ng supportang nakikita nyo, yung buong makinarya kung paano yung nagma-marketing, yung buong makinarya, paano yung nagkakaroon ng team, ng pambayad ng slot. Lahat yan guys, pinaghihirapan. Kasi minsan kasi siguro sa pamilya, akala ng, madalas to, especially sa pamilyang Pilipino, hindi nila nakikita kung anong ginagawa ng tatay kasi yung nanay yung laging nasa bahay. Pero hindi nila nakikita is yung amount of effort and sacrifices na ginawa ko rin personally as a person. And at one point in my career, okay na ako eh. I mean, kahit ngayon, okay na ako. Well, isang gabi tinatanong nga kita, sabi ko, paano ka nakaka-survive sa araw-araw na sobrang maraming iniisip? Paano mo nagagawang ma-survive yung ganun? Paano mo nakakayanan? Paano mo nakakayanan? Dito talaga ako nanggaling and I'll be very honest about this. Ako kasi mismo ginusto kong maging player.
Di ba? Nung nasa ako noon, gusto ko maging player. Okay, pwede ako maglaro para isang organization. Pag naglaro ako, ang sweldo mo, 2,000, 4,000 pesos per month. Tapos wala kang suporta, kailangan mong, alam mo yung maglaro lang sa com shop and whatnot. And ang tournament available lang once a year, di ba? Alam mo yung andaya, gusto mo, may pangarap ka, pero walang paraan para maabot mo yung pangarap mo. Kasi hindi available. Pero pag tumingin ka sa Korea, tumingin ka sa ibang mga bansa, meron. Na parang naisip ko, ba't ganun? Parang andaya naman na ako, wala akong choice, tas sila may mga choices. Tas dahil lang walang available, kailangan kong wala akong choice, kung hindi ma-achieve yung pangarap ko. Since then, itinatak ko talaga sa sarili ko na hindi ko hayaang magstay na ganito yung eksena, na kailangan at least may chance. Kahit na sabihin mong hindi yun yung best chance, hindi yun yung best opportunity, hindi man siya yung biggest salary or the greatest bootcamp or the best facilities. Kasi syempre hindi naman talaga same ang resources ng West, ng China, ng Korea. Meron man lang chance. At least hindi zero, no? At least hindi zero. At least, And yun yung parang inano ko na yun eh. Yun na yung parang ginawang life mission ko sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi magkaroon ng chance yung mga tao na i-pursue yung esports para ma-achieve yung pangarap nila na maging world champion. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba na nag-usap tayo, medyo ano rin ako nun, sabi ko sa'yo. Sabi mo sa akin parang, thank you, babalawin. Sabi ko sa'yo, hindi, thank you kasi kumbaga, ang pangarap ko dati personally, maging world champion sa sarili kong laro. Pero ikaw, naparanas mo sa akin yung pagiging world champion na ako na yung part ng management na yung may-ari ng team. And hindi siya biro eh, kasi hindi naman madaling mag-champion sa ML eh. Sobrang hirap mag-champion sa Mobile Legends kung alam nyo lang kung gaano kahirap. lalo na sa Pinas. Ang hirap. And yung amount ng resources na binabato, yung agawan ng player, yung hindi iba talaga siya and sobrang hirap siya. At syempre ano na rin, yung mga ganyang makasagot ni Aji, yung mga ganyan, pag naririnig ko, pag nakikita ko sa comments na lahat ng tao parang masaya and all that, parang ba't ka susuko eh, parang nandyan na yan, ito na yung nabuo, di ba? Parang sayang naman. Kasi yun nga, babalik ako dun sa punto ko na minsan daming nasa comments or tao lagi sinasabi na ito, ganito, ganyan ang mga decision ko and whatnot. Wala namang decision na madali. Lalo na kung pipiliin mo is, every time kasi may pinipili kang isa, may hindi ka pinipili eh. Ganoon naman lagi. Tapos in the end, ako yung nakikita, ako yung nasa internet, parang ako yung laging ng lahat. Pero to be honest, may choice din ako guys, na kung ayoko na to, pwede naman eh. Pwede naman mag-exit na, no? Pwede na Lumagay naman ako sa umalis payapa. Siguro hindi lang din ako yung type ng tao na hindi ko gustong lumaban, I guess, para sa pangarap ng marami. Siyempre, of course, salamat sa inyong lahat for everything. Aji, Bon, di ba, Eson, kasi yung naman, yung last year naman, just to be clear, sinabi ko naman sa internet, naging emotional lang naman ako nun. Pero ngayon, okay na yun eh. Wala na yun, all clear na yun. Wala na akong tinatagong galit or sama ng loob and whatnot sa mga umalis. Okay na yun, like, malinaw okay na yun sa akin. Nag-usap pa rin naman kami ng mga yun. Siguro this time around, parang happy rin lang ako na nagawa natin to kasi I mean, at least di ba? Mas magandang closure. Di ba? Yun yun. Ganun talaga sa relasyon. Maghiwalay man tayo na gandas, at least yung mga mag-a-arise na chismis na hindi, masama loob ni Haji kay Boss Ray. Hindi, si Coach dito, hindi sila close na. At least, makikita niya na hindi na mag-a-arise yung mga ganong side story na naghiwalay kami, not in a good way. So after na clear sa amin yung mga nangyari, unang tanong ko, just in case ba na hindi na kami mag-proceed or just in case na hindi kami i-absorb ng sinamang org na bago na kumuha or bumili ng slot, what if mag-decide kami na mag-part ways na tayo? Ang kaso, existing yung contract namin, boss. Paano yun? Ipapa-buyout mo ba kami or bibigyan mo kami ng freedom na pumili without any buyout? So yun yung una kong tanong. So naging sagot naman ni Boss Strike, especially sa aming mga original ay kung gusto namin umexit or humanap na ng ibang org, humanap ng ibang tahanan, libre kami. Na wala na yung ipitan na mangyayari na nowadays sobrang daming ganung pangyayari na talagang nakakainis. Imagine may mga players na parang natanggalan ng capability na kumita dahil wala na silang team pero sinasabi na existing pa rin yung contract na hindi tuloy sila makahanap ng ibang team. Pero yun nga yung pinaka-thankful ako dahil never nangyari yung ganun sa amin. Lalo na ito yung pag-exit namin. Kaya nga yun, unang paalam ko sa'yo,
ano bang ano, just in case na makahanap na ako ng bagong team, gusto ko mag-start ulit ng fresh, magiging transparent ako sa'yo, boss. Kukunin ko yung mga pwede kong kunin, especially mga original. Ayun, and thankful naman ako na sa'yo mismo nang galing. Sige, ano na, hindi ko na ano yan, hindi ko napapabuyout, which is laking bagay nun para sa amin. Dahil makakapag-start ulit kami ng panibagong journey. Sinabi ko naman yung ano ang sabi ko naman, ito, yun din sinabi ko kay Haji. Sabi ko kay Bon, parang, syempre for me, I first really wanna thank the loyalty. Kasi, madali kasi magstay sa isang team na malakas, na nanalo, perfecto, di ba? Pero ang loyalty kasi totoo naman talaga, natitest talaga yun. Hindi naman yung good times, pati hard times. I mean, this is really just about this group Kaya baka slantan pa ng mga tao yan eh. Di ba? Wala na yun, wala na yun sa part na yun. Ang gusto ko lang sabihin is, dahil ganun, and syempre, hindi naman matatapos na rin yung kwento ng Blacklist International sa MPN. Parang para sa akin, yun yung thank you ko sa'yo. Na, di ba, kung may gusto kong gawin and whatnot, ikaw na bahala. Like, naging sobrang grabe naman yung samahan natin, naging sobrang clear ng communication natin, maayos lahat. And yun. Like, goods na yun. Yun yung sabi ko sa'yo, pinirmahan ko yung termination of contract, whatnot. Naalala ko, pinag-usapan pa nga natin kung saan ka pupunta. Sabi ko, dito ka magpunta. Pero yun, tinake ko yung advice mo. Sorry. Kasi, Tinake ko yung advice mo kung ano yung magandang puntahang team. So, ayun, mag-start tayo ng fresh from the scratch. Tingnan natin kung anong kakalabasan. sinabi ko din naman sa yun na parang hindi naman lahat ng ending kailangan maging malungkot or kailangan maging mag-away. Mahirap man siya, pero we need to have just that difficult discussion. And then after that, madali na, di ba? Parang mas maluwag din sa puso. Ikaw, kay Haji text syempre si Haji yan pero nag-usap naman kami. Nag-usap naman kami ni boss. Yun nga, pinayagan niya naman ako kasi thankful ako sa kanya kasi para din na rin ako mahirapan ganun. Kasi may mga teams kasi na na gusto talaga libre lang. Kaya, ayun, thank you boss. I just wanna really be clear about this, no? In terms of buyouts and everything, kasi just to clarify lang din, from a management perspective, siguro hindi kasi nalinig ng iba to. It's just not about money. It's also about positioning yourself to have the resources para ma-re-equip yung team mo. Yung kasi minsan di nakikita ng tao. Kunwari, example, may aalis na player sa'yo. Siyempre, kung libre yan mawawala, tas yung kukunin mong player may bayad, saan mo bubunutin yung yung pang-buyout hindi mo? equal. Hindi kasi equal, yun yung hindi nakikita ng tao eh. Kasi pag may umaalis po na player, ipapabuyout namin yan. Pag may pumasok, kailangan mong i-buyout yung mga ibang team. Ay, yung ibang players na ibang Kailangan team. ikaw yung bumili. Ikaw naman yung bibili. So yun yung parang pinapaikot kasi na capital dyan. And beyond that, sabi ko nga, may ininvest kasi ng malaking slot sa MPL eh. Ganun kasi yung hindi nakikita ng lahat eh. So, ayun, ililino ko lang. And ngayon kasi sa part na to, na wala naman na kaming kailangang i-maintain na team na bubuuin ulit. So para sa akin, it's such an easy decision lang. Para lang mag-gets din ng lahat. Hindi pa ba tayo? Hindi pa ba kayo? O kanya-kanyang na tayo, team? Ikaw, Kanya-kanya na to. nasaan ka ba? Kanya-kanya na to. Kanya-kanya naman na tayo. Mambout na. Pero wala ka pa desisyon, no? Hindi pa alam. yun. Wala pa tayo dun. Legit. Pero... Lagi-isipan pa. Anyway, so yun nga, sabi ko naman, binigyan ko ng freedom and lahat, and that's it, and we're all good and well, and sa totoo lang, hindi naman ako bata. Hindi naman ako sobrang matanda. Pero minsan kasi pag tumatanda ka, mas maganda na tinatapos mo na lang talaga yung mga endings ng ganito. Ay, wait. Kasi mahirap din sa mabigat din Dagdag sa ko lang puso pala, kung baka di okay. mamaya magselos yung ibang mga previous players ko, sina Outplayed, MP, Perks na hindi ko sila kinuha. Well, kasi sa amin, alam naman natin na kami, matagal yung pinagsamahan namin ni Boss Strike. And yung iba sa kanila kasi, parang more on mga dating kasama naman ni Ibanobs. So as a respect na lang din na kung nabibigay, edi okay. Kung hindi, edi okay Sila lang naman, din. may sarili silang laban. May sarili silang laban and I respect that. I mean, at the end of the day, I guess like what we're trying to share here is hindi madaling mag-communicate ng mga mahirap na mga desisyon, ng mga mahirap na perspective, especially if maraming on the line. Pero kung naniniwala kayo sa pinagsamahan nyo at 'di ba, align naman kayo bilang mga tao, pag-usapan nyo lang. And makakapag-arrive sa ganung tamang solusyon. And doon napapasok yung closure nga na technically tema ng buong content na to. Siguro just to end, ako na muna mauna, message sa isa't isa. Especially kayo, magkasama pa naman kayo eh. So, Magkasama ba tayo? Kasama pala kayo? Magkasama tayo? Magsama pala kayo? Di ko alam. Magkasama Mamaya, kayo. may mag-meet up tayo sa ibang bootcamp pa. Hindi natin alam.
So ako siguro personally, I just really wanna use this vlog, di ko alam kung kailan ako next mag-vlog ulit, to just really want to thank everybody who has been part of the Blacklist International Organization, especially in Mobile Legends. Walang magiging kapantay yung pinagdaanan namin for the past 5 years for Tier 1 Entertainment. Pero syempre, lahat ng kwento, minsan meron talaga munang katapusan. Kung hindi man katapusan, merong transition na tinatawag. And sinabi ko naman na dito din sa content na to na darating yung time na gugustuhin at paplanuhin namin at baka bumalik talaga kami sa eksena na to. Pero dapat sa tamang panahon at sa tamang timing, I guess. And with that being said, I just really want to thank, of course, number 1, yung main 5 na talagang hindi makakalimutan ng lahat. Like, every time i-post mo yung picture, anytime, lagi pa rin may makukuhang like, di ba? Kasi yun yung yun yung, I guess, yung proof na talagang grabe yung impact na nagawa nyo. Kasama na din syempre lahat ng coaching staff at lahat ng run na yun. Lahat ng mga kasama sa run na yun. I also wanna thank Rada, obviously. I mean, kung di alam ng tao yung backstory noon, nag-comment siya sa YouTube ko, sabi niya ito yung dapat mangyari sa Blacklist. Sabi ko, okay, kung alam mo talaga, punta ka sa office ko, ikaw mag-solve nito. And true enough, like, he really helped the team become world champions. And yun naman, ngayon, nasa Aurora na siya, and I think they're doing very well. And happy pa rin ako na nasa esports siya. Kasi like for me, I really am rooting for the industry. And as more people na katulad niya nasa industriya, mas magsasucceed doon. I also want to thank, obviously, like every person that worked in the Blacklist organization in the past and until today. Kasi lahat kayo parte ng buong kwento na to. Magsasara man tong chapter na to, pero hindi kami makakaabot sa lahat ng naabot namin kung wala kayo. And last but not the least, I wanna thank Pau Bago. Kasi si Pau talaga yung isa sa mga, kumbaga, brainchild ng Blacklist International. It was kind of like, it was his idea to begin with to set up an esports team from logos to, you know, like, alam mo yan eh, siya talaga yung nag-isip ng buong concept niyan, yung break the code, parte siya nung buong proseso na yun, kasama nung unang ng Tier 1. And hindi ko lang siguro lubos maisip na yung pinag-usapan lang namin na idea lang, at kung ano siya talaga today, Nag-materialize. o kung paano siya nag-materialize with 1.8 million likes on Facebook, number 3 most watched team in the world, and beyond that personally, I think ang take ko na pinaka-biggest achievement ko in my whole career in esports is naging parte kami ng World Cup. Kasi 30 lang sa buong mundo yung naging parte nun. At para sa akin, yun yung validation ng almost 12 years na lahat ng sinakripisyo ko sa industriya na to. So, for that, I'm thankful. And I'll do my best to continue to fight again for this space para, alam mo yun, mas maging malakas pa kami balang araw at mas marami pang opportunities na ma-open. And last, Eson, syempre maraming salamat sa lahat ng Thank you rin, boss. jokes, sa lahat ng mga pagpagaan ng mga Tito jokes. ng mga feeling, di ba? Na pag alam mo yun, sa'yo ko nagre-relay pag medyo mabigat na yung aura. Si Eson yung kailangan magpagaan. Syempre sa pag-shape up kay Haji at sa lahat ng mga ibang tank na naging player ng Blacklist na hindi man nakita ng lahat, pero alam mo kung ano yung contribution mo sa mga rotation, sa tank, sa pagkita ng mga ano ng kalaban, di alam ng lahat ba? Siya yung nagre-review ng lahat ng replays ng kalaban, yung lahat ng mga rotations, lahat yan. Siyempre kay Haji na sumugal sa amin, siyempre for 5 years. Hindi lang nung winning times but also for staying in the bad times. Kasi yun nga, gaya nga sabi mo kanina, di ba? Na ako nga talagang muntik na ako maya kanina nung sinabi mo na nandun ka pala. Nagulat ako kasi siyempre minsan ang minsan naisip ko parang kailangan lagi kami malakas para nandyan yung lahat ng taong naniniwala. Pero napatunayan mo lang sa akin na hindi naman pala lagi kailangan yun. Kahit pala mahina ka, meron pa rin mga taong maniniwala pa rin sa'yo. And for that, I'm thankful. At syempre, sa lahat ng championships, sa lahat ng mga hindi mo sinabing salita, kahit natahimik ka lagi, alam mo yan, parang ganoon din kasi pag tahimik na tao parang minsan lang bumito, pero yun, antindi nun para sa akin. Last but not least, syempre Tubon, kasi binago mo yung ML. Di ba, sinabi mo sa akin nung unang nag-usap tayo na tingin ko kaya to tingin ko ganito to di ba? And napatunayan mo na kaya ng isang taong baguhin ang isang buong eksena if talagang ibibigay mo yung lahat. Kasi naalala mo, brawl pa lahat ng eksena dati, di ba? Talagang imposible, maraming natatawa sa mga draft natin, di ba? Medyo naiyak na ako, pero alam mo yung parang
nung nakita ko na naiba mo yung meta at ikaw yung naging meta ng mundo, syempre hindi lang ikaw yun. It's everyone in the team. Pero in the end, ikaw yung tumulak na ipilit na gawin yun. Yung ube meta na yun. And nabago mo pati yung game eh. Nabago mo yung game, nabago mo yung Excel, nabago mo lahat. And pati mga pub games, pati mga RG, lahat. Nilaro yung mga laro natin. And yun para sa akin yung ano, like, hindi ko ever makakalimutan yung legacy na iniwanan mo na yun. And the fact na kahit na nanonood lang ako at parte lang ako nun, thank you sa part na yun. Yan. Yun lang, siguro for me. Sino next? Mauna ka na isa. Nagalimutan ko yung sabihin ko. Huwag mo na. Gusto lang sabihin, syempre salamat Boss Strike. And then, yung opportunity na makakatrabaho ko from back-end hanggang coaching staff, hanggang main 5 ng Blacklist. Grabing privilege yun. So, sobrang thank you. Dinala nyo ako hanggang sa Mount Everest. Hindi lang sa Mount Apo. Kaya sobrang salamat sa opportunity, Boss Strike, sa Blacklist International. Thank you. Di na ako makasigaw ng Blacklist. So, ang mga taong nagdaan sa akin na alam kong may naging sobrang laking ambag na para mabago kung ano man ako dati. Lahat yan tinetreasure ko, especially kay Boss Strike na kung hindi ka lumapit sa amin dun sa Dampa, sa Pasay, wala na sana kami. Nasa kanya-kanyang trabaho na sana kami bumalik. Pero dahil yun nga, nabigyan kami ng second opportunity. And hindi ko din lubos akalain na makakaabot tayo sa... hindi man tayo nagpunta dun sa ending na gusto natin, at least yung mga dating goals na gusto nating ma-achieve, na-achieve natin. Ang pinakamahirap talaga kasi sa lahat, yung final step para ma-achieve mo yung mga goal mo. Madaming one step na lang, makukuha mo na pero natisod ka pa. And dahil doon parang na-demotivate ka na, wag na ka magpatuloy, sayang ito na sana yun. Kaso na-disaster pa. So, thank you again sa mga patuloy na sumuporta sa amin hanggang sa huling laban namin. Kailan ba yun? Nung playoffs against Aurora and then Bren Aurora nung season 14, no? 14. Season 14. And kahit na wala na kami sa tuktok ng sobrang dami pa ding agents na sumusuporta, sumisigaw, nanonood. And sobrang na-appreciate ko yun. And doon kami kumukuha ng lakas. And hopefully kung saan man kami dalhin ng agos, magkahiwa-hiwalay man kami. Alam nyo na minsan naging parte kayo ng istoryang to. Kaya huwag kayong malulungkot. Maging istorya man ang lahat, maging memories man na kwento na yung na pinag-uusapan natin. Okay lang yun. At least dumaan tayo sa masayang part. And pangit man, hindi man pangit yung ending. Para sa akin, it's another book, another story, another journey. Enjoy na natin. Enjoy lang natin. Konji. Yun, syempre. Pasalamat kay Boss Strike sa opportunity na binigay niya sa akin. Yung then, parang kasi, sobrang daming natulong sa akin yung Blacklist. Parang, yun, pati nga sa, yun, napagpatayo na ako ng bahay dahil dito. Tapos, ano ba yun? Yun, nabibili ka na yung mga Bagay na di kailangan. gusto kong bilhin dahil sa Blacklist. Tapos dito rin talaga yung growth, yung potential ko dito ko rin talaga nalabas dahil rin siguro sa sa pag-alaga nila sa akin. Kaya binigay ko yung best ko. Yun, so, again, before mag-end yung vlog na to, I just really want to thank all of our former commercial partners na hindi namin kakayaning suportahan yung mga players and teams na nabuo under Blacklist International kung wala kayo. Thank you. And then obviously, to our agents na totoong-totoo talaga na pinanghugutan lagi namin kayo ng lakas. For every great comment, for every defense na binabato nyo sa mga nambabash sa amin. Hindi nyo alam kung gaano ka hirap batuhin sa internet. Kahit na hirap ka na, di ba? Ginagawa mo lahat. Tapos parang hindi kami makasagot kasi syempre, lalo lang kami, atakihin. And salamat sa pagiging shield for the past 5 years. Hindi lang para sa akin, para sa Blacklist, kundi para sa lahat ng naging parte ng organisasyon na to. Maraming salamat. And hindi ko na sasabihin na sana suportahan nyo pa rin kami. Ang hihingin ko ngayon is sana suportahan nyo silang lahat na naging parte nito. Yun lang. And thank you. Today actually, I decided to
make this vlog. Kasi maraming, kumbaga, comments, side stories, iba't ibang mga, kumbaga, opinion dun sa nangyari sa Blacklist International or kung ano yung mangyayari sa Blacklist International. Last time, hindi ako nagsalita. Ending, kinailangan ko rin magsalita. So this time around, I'll just share my piece from the get-go. And ang naging decision ko is actually kumain lang kasama ni Bonja, ni Eson, at saka ni Haji. Unfortunately, si Oheb hindi pwede kasi nagta-try out para sa ibang team. Pero yun nga, hopefully this shares everyone yung perspective ko, perspective naming lahat at yung kwento na sa amin ang galing. Kung ano man yung mga kwentong lumabas dyan sa paligid, kayo na lang yun kung paniniwalaan nyo yun or whatnot. Basta, ito yung kwento namin. Peace.